Oh, Patrick, sigurado ako. Nasa motor na ako ngayon papunta sa restaurant. Ang tangang si Ricardo, hindi niya alam na ito na ang huling gabi ng kaligayahan niya. Ang boses na yon, malambing at puno ng pananabik kanina lang sa telepono. Ngayon ay parang lason na tumagos sa earpiece na suot ni Ricardo at dumiretso sa kanyang puso. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init ng gabi sa Maynila. Ang mga ilaw ng poste at sasakyan ay tila nag-iba ng kulay, naging malabo at mapanlinlang. Ito ba talaga si Catherine, ang babaeng pakakasalan niya sana ngayong gabi? Humigpit ang kapit ni Ricardo sa manibela ng kanyang motor. Sa ilalim ng suot niyang helmet at face mask, walang sino man ang makakakita sa unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Perfect ang plano, babe. Patuloy ni Catherine sa kabilang linya. Ang bawat salita ay parang matulis na pako na ibinabaon sa dibdib ni Ricardo. Pagkatapos ng proposal niya, aarte akong pinakamasayang babae sa buong mundo. At kapag kasal na kami, unti-unti nating kukunin ang lahat ng inagaw ng pamilya niya sa pamilya ko. Pamilya ko. Paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. May mas malalim, mas madilim na plano sa likod ng bawat ngiti at bawat halik na ibinigay sa kanya ni Catherine. Napapikit si Ricardo. Biglang sumariwa sa kanyang isipan ang itsura ng singsing na nasa bulsa ng kanyang jacket. Isang diamanteng maingat niyang pinili. Isang simbolo ng lahat ng pangarap niya para sa kanila. Ngayon, ang bigat nito sa kanyang bulsa ay parang bigat ng isang malaking bato na nakadagan sa kanyang kaluluwa. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam, Patrick. Lalo na ang tungkol sa atin, sabi ni Catherine. Okay, I have to go. Malapit na ako. I love you. I love you. Tatlong salita na dapat sana ay para sa kanya. Ngunit hindi. Para pala iyon sa iba. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Narinig niya ang pag-end ng call. Ang tanging naririnig na lang niya ngayon ay ang ugong ng makina ng motor at ang malakas na kabog ng kanyang wasak na puso. Ilang metro na lang at matatanaw na niya ang marangyang restaurant kung saan niya inayos ang lahat. Mga rosas, kandila. Isang pribadong silid na may tanawin ng buong syudad. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong kasinungalingan. Pero hindi na siya tutuloy. Bigla niyang kinabig ang manibela pakanan, palayo sa direksyon ng restaurant. Pinalayo niya ang sarili sa gabing dapat sana ay simula ng kanyang walang hanggan. Huminto siya sa isang madilim na eskinita. Walang emosyong hinubad niya ang kanyang helmet. Ang hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang pisngi, malamig at mapait. Kinuha niya ang bouquet ng rosas na nakatali sa likod ng kanyang motor at walang pag-aalinlangang inihagis ito sa isang basurahan. Sunod niyang dinukot ang telepono mula sa kanyang bulsa. Hindi ang mumurahing telepono na ginagamit niya bilang si Carlos, kundi ang kanyang totoong telepono. Ang telepono ni Ricardo Alcaraz. Tinitigan niya ang wallpaper. Isang masayang larawan nila ni Catherine. Isang ngamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngawang ngiting walang saya. Puno ng sakit at galit. Pinatay niya ang telepono. Sa gabing iyon, namatay si Ricardo Alcaraz. Ang naiwan na lang ay si Carlos, isang hamak na motorcycle taxi driver na may daladalang bigat sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang app. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang ituloy ang buhay na ito. Ang pagpapanggap na ito. Gagamitin niya ang pagiging si Carlos para alamin ang lahat, para isilbi ang paghihiganting nararapat sa kanila. Isang ping ang tumunog. May bagong booking. Hindi na siya nag-atubili. Tinanggap niya ito at pinaandar ang motor. Ang bawat metro na nilalakbay niya palayo sa restaurant ay isang metro palayo sa kanyang nakaraan.
Huminto siya sa address na nakalagay sa app. Isang lumang apartment building na halatang pinaglipasan na ng panahon, ngunit hindi ang itsura ng lugar ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa tapat ng isa sa mga pinto. Wala na akong pakialam kung may sakit ang lola mo. Bayad ay bayad. Kung hindi kayo makakabayad bukas, sa kalye kayo pupulutin. Sigaw ng isang matabang lalaki. At sa harap nito ay isang babae. Payat ngunit bakas sa tindig ang tapang. Bigyan niyo pa kami ng ilang araw, sir. Parating na ang sahod ko. Hindi kami aalis dito. Sagot ng babae. Nanginginig ang boses ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Siya ang pasahero niya. Si Mia. Napatingin si Ricardo o si Carlos sa babae. Sa gitna ng sarili niyang wasak na mundo, isang panibagong kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Nangigigil si Mia habang isinasara ang pinto ng kanyang apartment. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmura pero pinigilan niya ang sarili. Nariyan sa loob si Lola Flora niya. At ang huling bagay na kailangan ng kanyang lola ay ang marinig siyang nagkakagulo. Hayop na landlord yon, bulong niya sa sarili, habang mabilis na bumababa ng hagdan. Akala mo kung sino, kaunting palugit lang, hindi pa maibigay. Binuksan niya ang kanyang cellphone, nanginginig pa rin ang mga daliri. Late na siya para sa pangalawa niyang trabaho. Kailangan na niyang makarating doon sa loob ng 15 minuto. Sa traffic ng Maynila, imposible iyon kung mag-jeep siya. Nag-book siya ng motor. Habang naghihintay, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ng landlord. Ang banta nito. Sa kalye sila pupulutin. Hindi siya papayag. Magtatrabaho siya hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Pero hinding-hindi sila aalis sa bahay na yon. Iyon na lang ang natitirang alaala niya sa kanyang ina. Ilang sandali pa, isang motor ang huminto sa kanyang tapat. Ang driver ay naka-helmet at face mask, tanging mga mata lang ang nakikita. "Ma'am Mia?" tanong nito. Ang boses ay kalmado at bahagyang malalim. "Ako nga. Tara na po. Nagmamadali ako." Mabilis na sagot ni Mia. Isinuot ang helmet na iniabot sa kanya at walang lingon-lingong umangkas. Habang umaandar sila, hindi mapigilan ni Mia ang sarili. Ang lahat ng inis at sama ng loob niya ay kailangang mailabas. Nakakainis talaga ang buhay. Magtatrabaho ka na nga lang ng marangal, gigipitin ka pa. Akala ng mga mayayaman, ganun lang kadaling kitain ang pera. Akala nila, lahat ng tao tamad. Hindi nila alam kung anong sakripisyo ang ginagawa natin para lang may makain sa araw-araw. Patuloy lang siya sa pagsasalita. Halos isinisigaw ang bawat salita para madaig ang ingay ng hangin at trapiko. Pero napansin niya, ang driver ay tahimik lang. Hindi ito tumatango, hindi sumasagot, hindi nagrereklamo. Nakatuon lang ang atensyon nito sa daan. Ang mga kamay ay kalmadong nakahawak sa manibela. Nainis si Mia sa katahimikan nito. "Kuya, okay ka lang? Bingi ka ba?" Walang sagot. Mas lalo siyang nainis. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang umubo ang makina ng motor at dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. "Naku naman! Ngayon pa!" sigaw ni Mia, halos masabunutan ang sarili sa frustrasyon. "Kuya, ano ba to? Sabi ko nagmamadali ako eh." Bumaba ang driver nang walang imik. Hinubad nito ang helmet at inilagay sa ibabaw ng upuan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mia ang mukha nito. Hindi ito ang tipikal na itsura ng driver na inaasahan niya. Malinis ang gupit ng buhok nito at ang mga mata. May kakaiba sa mga mata nito. Tila malalim, puno ng kung anong hindi niya maintindihan. "Sandali lang po," sabi nito sa wakas. Ang boses ay nanatiling kalmado. Inaasahan ni Mia na magpapanik ito o tatawag ng tulong. Pero sa halip, binuksan nito ang isang maliit na compartment
sa ilalim ng upuan at naglabas ng ilang gamit. Isang screwdriver, isang basahan. Walang pag-aalinlangan. Yumuko ito at nagsimulang kalikutin ang makina. Napanood siya ni Mia. Bawat galaw ng driver ay tiyak at mabilis. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Sa loob ng halos 5 minuto, habang siya ay palingalinga na at halos maiyak na sa pag-aalala, narinig niyang muling umandar ang makina. Tumayo ito at pinagpagan ang mga kamay. Okay na po. Sakay na. Natigilan si Mia para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng inis niya kanina ay napalitan ng hiya. Ang lalaking sinigaw-sigawan niya at tinawag na bingi ay ang parehong lalaking nag-ayos ng nasirang motor sa loob lang ng ilang minuto ng buong kahinahunan. Tahimik siyang sumakay muli. Sa buong natitirang biyahe, wala nang lumabas na salita mula sa bibig ni Mia. Ang naririnig na lang niya ay ang regular na ugong ng makina na tila ba walang nangyaring aberya. Iniisip niya ang mga mata ng lalaki. May lungkot doon. Isang lungkot na tila pamilyar sa kanya. Nang makarating sila sa tapat ng karinderya kung saan siya nagtatrabaho, mabilis siyang bumaba. "Bayad po, kuya?" sabi niya. Iniabot ang eksaktong halaga. Nag-angat ito ng tingin. Muli, ang mga matang iyon, nag-aalangan man, ay pinilit niyang magsalita. "Salamat. At sorry po kanina sa pagsigaw ko." Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito. Walang-walang ngiti, walang salita. Tila ba sanay na ito sa lahat ng bagay. Kinuha nito ang bayad at isinuot muli ang helmet. Habang pinapaandar nito ang motor para umalis, hindi mapigilan ni Mia na mapatingin dito. Sino kaya siya? Ano ang kwento sa likod ng mga matang yon? Pumasok si Mia sa loob ng karinderya at sinalubong agad siya ng kanyang amo. "Mia, late ka na naman." "Sorry po, Aling Nena. Nagka-aberya po yung sinakyan ko." Paumanhin niya. "O siya, sige na. Magsimula ka na. At pakilakasan ngayang TV. May importante atang balita." Utos ni Aling Nena. Sinunod ni Mia ang utos. Habang nagpupunas siya ng mesa, napako ang kanyang tingin sa telebisyon. Isang news anchor ang seryosong nag-uulat. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ang biglaang hindi pagpapakita ng kilalang business tycoon na si Ricardo Alcaraz sa kanyang sariling engagement proposal event kagabi. Ayon sa mga source, lahat ay nakahanda na para sa sorpresa nito sa kanyang nobyang si Catherine Gonzalez. Ngunit hindi na ito nagpakita pa. Ang pamilya Alcaraz ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag tungkol sa kinaroroonan ng batang CEO. Ipinakita sa screen ang isang larawan. Isang lalaking nakangiti, matikas sa suot nitong business suit. Pamilyar ang kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Napabitaw siya sa basahang hawak niya. Hindi. Imposible. Pero habang tinititigan niya ang larawan sa TV at inaalala ang mukha ng driver na naka-helmet kanina, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga mata, parehong-pareho. Napailing siya. "Guni-guni mo lang yan, Mia. Pagod ka lang." Itinuon niyang muli ang sarili sa trabaho. Pilit winawaksi ang kakaibang pakiramdam. Pero sa isang sulok ng kanyang isipan, hindi na mawala ang imahe ng tahimik na driver at ang misteryo sa likod ng malulungkot nitong mga mata. Hindi mapakali si Ricardo. Pagkatapos ng booking ni Mia, sinubukan niyang kumuha pa ng ibang pasahero. Sinubukang ibaling ang kanyang isip sa kalsada, sa ingay ng syudad, sa kahit ano. Pero walang nangyari. Ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ay ang dalawang eksena mula sa gabing iyon. Ang boses ni Catherine na puno ng pagkukunwari at lason, at ang mga mata ni Mia na puno ng galit ngunit may bakas ng matinding pagod, kasinungalingan at katotohanan. Sa iisang gabi, nakita niya ang dalawang mukha nito. Hindi niya namalayan, ang mga gulong ng kanyang motor ay kusa na siyang dinala pabalik. Pabalik sa pamilyar na eskinita,
sa tapat ng lumang apartment building kung saan nakatira si Mia. Mula sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno, pinatay niya ang makina at tahimik na nagmasid. Ilang oras siyang naghintay. Nakita niyang umuwi ang ilang kapitbahay. Nakita niya ang unti-unting pagkamatay ng mga ilaw sa bawat bintana. Pero ang isang bintana, sa ikalawang palapag, ang bintana na alam niyang kay Mia ay nanatiling may sindi. Maya-maya, isang anino ang gumalaw. Nakita niya si Mia na marahang inaakay ang isang matandang babae, ang lola niya, siguro, pabalik sa higaan. Nakita niya ang pagmamahal sa bawat haplos nito, sa buhok ng matanda, ang pag-aasikaso sa pag-inom nito ng gamot. Pagkatapos, umupo si Mia sa isang silya sa tabi ng bintana. Napasandal ito at napapikit. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Ricardo ang guhit ng pagod sa kanyang mukha. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na dulot ng walang katapusang pakikipaglaban sa buhay. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Ricardo. Naiisip niya si Catherine. Siguradong nagpapanik na ito ngayon. Siguradong walang tigil ang tawag nito sa teleponong Ricardo na hanggang ngayon ay nakapatay pa rin. Hinahanap siya nito hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil nasisira ang perpekto nitong plano. Ngunit ang babaeng nasa bintana, si Mia. Ang problema niya ay totoo. Ang pagod niya ay totoo. Ang laban niya ay totoo. Biglang pinaandar ni Ricardo ang kanyang motor, pero hindi para umalis. Nagtungo siya sa isang maliit na lugawan sa kanto na bukas pa. Pabili po ng isang lugaw na may itlog. Special, sabi niya sa tindera. Habang hinihintay niya ang order, dinukot niya ang isang maliit na resibo mula sa kanyang bulsa at isang ballpen. Sa likod nito, nagsulat siya ng ilang salita. Nag-isip siya, ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang manghimasok? Pero isinantabi niya ang pag-aalinlangan. Minsan, ang isang maliit na bagay ay sapat na. Kinuha niya ang mainit na supot ng lugaw. Maingat siyang bumalik sa apartment. Iniwan niya ang motor sa malayo. At naglakad palapit sa pinto ni Mia. Ang buong paligid ay tahimik na. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasabit ang supot ng lugaw sa doorknob. Isinukbit din niya roon ang kapirasong papel na may sulat na, "Para sa pagod mo, walang pangalan, walang kahit ano." Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Pakiramdam niya ay isang magnanakaw sa gitna ng gabi. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siyang muli. Ang supot ng lugaw ay naroon pa rin. Isang munting puting tuldok sa kadiliman. Isang munting alay ng pagkalinga sa isang mundong puno ng gulo. Sa unang pagkakataon, sa buong magdamag, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Isang ngiting totoo. Kinabukasan, maagang nagising si Mia. Kailangan niyang maghanda para sa una niyang trabaho. Pagod pa rin ang kanyang katawan. Mabigat ang kanyang isipan dahil sa problema sa upa. Binuksan niya ang pinto para sana damputin ang dyaryo sa labas. Nang mapansin niya ang isang supot na nakasabit sa kanyang doorknob. Kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito. Mainit pa. May isang maliit na papel na nakasabit. Binasa niya ang sulat, "Para sa pagod mo." Natigilan siya. Sino ang magbibigay nito? Pero habang hawak niya ang mainit na supot, isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng problema, may isang taong nakapansin sa kanyang pagod. Dinala niya ito sa loob na may maliit na ngiti. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, may isang sobre. Isang sobre na iniwan ng landlord kagabi habang natutulog sila. Kinakabahan, binuksan niya ito. Final notice of eviction. Nanginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang nilalaman. Isang malaking real estate development project ang dahilan ng demolisyon. At sa ibabang bahagi ng sulat,
Nakalimbag ng malinaw ang pangalan ng korporasyong nasa likod ng lahat. Napaupo siya sa silya, nanlalamig. Ang hawak niyang lugaw ay biglang lumamig din. Alcaraz Corporation. Lumipas ang mga araw na parabang may isang mabigat at madilim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng ulo ni Mia. Ang notice of eviction mula sa Alcaraz Corporation ay parang isang bombang nagbibilang ng mga araw bago sumabog. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya inaasahang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pag-book sa motor ni Carlos. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa katahimikan nito, naramdaman niyang hindi siya hinuhusgahan. O siguro dahil sa presensya nito, kahit papaano, sa mga maikling sandali ng biyahe, ay nakakalimutan niya ang bigat ng kanyang mga problema. Naging suki niya ito. Si Carlos ang naghahatid sa kanya sa palengke at walang reklamong naghihintay habang namimili siya. Minsan, tinutulungan pa siya nitong buhatin ang mabibigat na bayong hanggang sa pinto ng apartment nila. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa si Mia habang naghihintay ng masasakyan. Nang dumating si Carlos, walang sabi-sabing hinubad nito ang suot na jacket at ibinigay sa kanya. Baka magkasakit ka. Iyon lang ang sinabi nito. Sa mga biyaheng yon, unti-unti silang nag-uusap. Mga simpleng bagay lang, tungkol sa panahon, sa traffic, sa paborito nilang pagkain, at sa bawat kwento, naramdaman ni Mia na sa likod ng tahimik na anyo ni Carlos ay isang taong marunong makinig. Isang taong nakakaintindi. Isang gabi, paghahatid sa kanya ni Carlos mula sa trabaho, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa loob ng apartment. Magnanakaw! Tulong! May magnanakaw! Boses iyon ni Lola Flora. Nanlaki ang mga mata ni Mia at dali-dali siyang tumakbo paakyat. Sumunod si Carlos sa likod niya, hindi nag-atubili. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila si Lola Flora na nanginginig sa isang sulok. Hawak ang isang walis at takot na nakatingin kay Mia. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? To, ako po to, si Mia. Pilit niyang sabi, lumuluha na. Pero lalo lang natakot ang matanda. Nang akmang lalapit si Mia, marahan siyang hinawakan ni Carlos sa braso para pigilan. Umiling ito sa kanya. Isang tingin lang na nagsasabing, ako na. Nagulat si Mia, pero hinayaan niya ito. Dahan-dahang lumapit si Carlos kay Lola Flora, nakataas ang dalawang kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang mapansin siya ng matanda. Magandang gabi po, Nay. Sabi ni Carlos sa isang napakalamig at mahinahong boses. Ang ganda po pala ng mga halaman niyo sa bintana. Natigilan si Lola Flora. Napatingin ito sa mga halaman. Si Florante ang nagtanim niyan. Ang asawa ko. Ngumiti si Carlos. Talaga po? Mahilig din po ba siyang kumanta? Tumango ang matanda. Unti-unting ibinababa ang walis. Oo, paborito niya ang matud nila. Lagi niya iyong kinakanta sa akin. Pwede po bang marinig? Tanong ni Carlos. Umupo sa sahig para maging mas mababa kaysa sa matanda. At sa gitna ng sala, sa harap ni Mia na hindi makapaniwala sa nasasaksihan, nagsimulang kumanta si Lola Flora sa isang nanginginig ngunit pamilyar na tinig. Habang kumakanta, ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pananabik, ng alaala. Nang matapos ang kanta, napatingin ito kay Mia. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay nawala. Mia, apo? Umuwi ka na pala. Kumain ka na ba? Parang isang dam na gumuho sa dibdib ni Mia. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang lola, habang walang tigil ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Opo, Lola. Umuwi na po ako. Nang makatulog na si Lola Flora, sabay na lumabas ng apartment si Mia at Carlos. Tahimik silang umupo sa isang bangko sa may pasilyo. Salamat, bulong ni Mia.
Pinupunasan ng kanyang mga luha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka kanina. Paano mo? Paano mo nalaman ang gagawin? Nagkibit balikat lang si Carlos. Nakita ko lang sa mga pelikula. Alam ni Mia na hindi iyon totoo. May mas malalim na dahilan. Ang gabing iyon, ang kahinaang naramdaman niya, ang nagtulak sa kanya na buksan ang kanyang puso. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa Alcaraz Corporation? Bigla niyang tanong. Hindi lang dahil sa bahay na ito. Tumingin sa kanya si Carlos naghihintay. Ang tatay ko, panimula ni Mia, ang boses ay naging basag. Isa siyang negosyante. Mayaman kami dati. Ibinigay niya sa amin ang lahat. Pero isang araw, nalugi ang kumpanya niya. Nawala ang lahat. At kasama sa mga nawala ay siya. Iniwan niya kami ni Mama. Hindi na siya nagpakita pa. Napayuko siya. Pinipigilan ang panibagong pag-iyak. Para sa kanya, kapag wala na ang pera, wala na rin kaming halaga. Ganon ang tingin ko sa mga mayayaman. Carlos, ganon ang tingin ko sa mga Alcaraz. Ang tingin nila sa ating mga mahihirap ay mga numero lang sa isang papel, mga sagabal sa mga proyekto nila. Madali lang para sa kanila na itapon tayo kapag hindi na tayo kailangan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Walang sinabi si Carlos. Naramdaman na lang ni Mia ang marahang paghawak nito sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng isang malakas na bagyo sa kanyang kalooban. Hindi ito nagsalita, hindi nangako, hindi nagpayo. Nandoon lang ito. Hawak ang kanyang kamay. Ipinaparamdam na hindi siya nag-iisa. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, naramdaman ni Mia ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman pero pag-asa. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Ricardo sa kanyang maliit na tinutuluyang kwarto, binuksan niya ang kanyang laptop. Kailangan niyang malaman kung ano na ang nangyayari sa kumpanya. Bumungad sa kanya ang isang email mula sa kanyang executive assistant. Ang subject, Project Update, Azure Residence. Binuksan niya ito. Puro mga numero, mga porsyento, mga technical jargon, pero isang attachment ang kumuha ng kanyang pansin. Isang PDF file na may titulong, List of Remaining Tenants for Relocation. Phase 1. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang ni-scroll pababa ang listahan ng mga pangalan. At doon, sa 17 linya, nakikita niya ito. Ang pangalang tila itinarak sa kanyang puso. Santos, Mia C. Para kay Ricardo, ang listahang iyon ay hindi lang basta mga pangalan. Ito ay isang hatol. At ang pangalan ni Mia ay nakasulat doon. Malinaw at matalim. Isang paalala ng malupit na kabalintunaan ng kanyang sitwasyon. Ang kumpanyang pag-aari niya, ang korporasyong kumakatawan sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang mismong dahilan ng sakit ng ulo at paghihirap ng babaeng unti-unti nang nagiging dahilan ng kanyang pagbangon. Isang tawa, isang tawang walang saya, ang kumawala sa kanyang lalamunan. Siya ang kalaban, si Ricardo Alcaraz, ang kontrabida sa kwento ng buhay ni Mia. At ang masaklap, si Carlos, ang taong pinagkakatiwalaan nito, ay ang maskara lamang ng kontrabidang yon. Hindi, mariing bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag. Ngunit paano? Paano niya pipigilan ang isang proyektong bilyon-bilyon ang halaga nang hindi isinisiwalat kung sino siya? Paano niya ililigtas si Mia nang hindi winawasak ang tiwala nito? Kinabukasan, isang bagong Ricardo ang kumilos. Isang Ricardo na mas desperado, mas maingat. Hating gabi, habang ang buong Maynila ay natutulog, palihim siyang umalis sa kanyang tinutuluyang apartment. Nag-book siya ng taxi papunta sa isang lugar na halos isang buwan na niyang hindi tinutungtungan, ang kanyang penthouse.
Ang karangyaan ng lugar ay tila banyaga sa kanya ngayon. Ang malamig na marmol, ang mga mamahaling painting, ang malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming dingding. Lahat ng ito ay parang bahagi ng isang buhay na hindi na kanya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang mga tawag. "Jessica, it's me," sabi niya sa kanyang executive assistant sa isang business-like na tono. Sinisiguradong walang bakas ng pagiging si Carlos. "I want a full review of the Azure Residences project. Focus on the social impact assessment. I think we were too aggressive. I want it paused." "But Sir Ricardo," gulat na sagot ni Jessica sa kabilang linya. "The board already approved the timeline. May abutan po tayong penalties kapag na-delay." "I don't care about the penalties. I care about our reputation," mariing sagot ni Ricardo. "Just do it, and this conversation stays between us. Understood?" "Yes, sir." "Understood." Sunod-sunod ang kanyang ginawa. Nagpadala siya ng mga email sa legal department, nag-set ng mga anonymous na tip sa mga non-profit na organisasyon na tumutulong sa mga informal settlers. Ginawa niya ang lahat ng magagawa ni Ricardo Alcaraz para bigyan ng sandata si Mia nang hindi nalalaman ni Mia na siya ang nagbibigay nito. Kinabukasan, bilang si Carlos, sinadya niyang magdala ng dyaryo paghatid niya kay Mia. "Nakita mo ba to, Mia?" sabi niya, itinuturo ang isang maliit na artikulo. "May isang grupo pala ng mga abogado na nagbibigay ng libreng tulong para sa mga katulad nyo. Baka pwede niyong subukan." Kinuha ni Mia ang dyaryo. Nanlalaki ang mga mata sa pag-asa. Ngunit habang binabasa niya ito, isang maliit na pagdududa ang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Carlos. "Ang galing mo namang makahanap ng ganitong balita. At parang ang dami mong alam sa mga bagay na to. Mga batas, mga proseso." Sabi niya, hindi isang akusasyon, kundi isang obserbasyon. "Paano mo nalaman ang lahat ng to? Isang motorcycle driver ka lang?" Naramdaman ni Ricardo ang biglaang paglamig ng kanyang pawis. Isang maling sagot lang at tapos ang lahat. Ano? Yung dating amo ko kasi, abogado. Marami akong naririnig sa kanya dati." Mabilis niyang palusot. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang mas malaking kasinungalingan. Tila naniwala naman si Mia o pinili nitong maniwala. Ngunit ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Ang tensyon sa buhay ni Ricardo ay lalong tumitindi. Sa umaga, siya si Carlos na nakikinig sa mga hinaing ni Mia. Sa gabi, siya si Ricardo na gumagawa ng paraan para solusyonan ang mga hinaing na yon. Dalawang mundo? Isang malaking lihim na nag-uugnay sa mga ito. Isang hapon, habang magkaangkas sila, biglang tumunog ang telepono ni Carlos. Sa pagmamadali niyang sagutin, hindi niya napansin kung sino ang tumatawag. "Hello?" "Sir Ricardo? Jessica po. I have an urgent update regarding the board meeting." Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Boses iyon ng kanyang assistant. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Halos mabitawan ang manibela sa pagkataranta. "Sino yon?" tanong ni Mia mula sa likod. "Bakit ka tinawag na Ricardo?" Naramdaman ni Ricardo na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan? Wala yon. Natatarantang sagot niya. "Promotion lang. Alam mo na, mga telemarketer. Ricardo? Apelyido siguro ng kliyente nila. Mali lang ng tawag. Huwag mo nang pansinin." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Naramdaman ni Ricardo ang pagbabago sa bigat ng pagkakaangkas ni Mia, ang bahagyang paglayo nito. Hindi siya sigurado kung naniwala ito. Pero sigurado siya sa isang bagay. Ang dalawang mundo niya ay nagsisimula ng magbanggaan. At malapit nang may masirang isa. Ang pangalang Ricardo
ay parang isang maliit na batong bumabagabag sa isipan ni Mia. Sinubukan niyang kalimutan yon. Sinabi sa sarili na nagkataon lang ang lahat. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang halamang gumagapang. Dahan-dahan, hindi mo namamalayan, ngunit nasasakop na nito ang lahat. Nagsimula siyang maging mas mapagmasid. Isang araw, habang inaabutan siya ni Carlos ng helmet, napansin niya ang relos nito. Luma na ang leather strap, pero ang mismong relos ay mukhang mamahalin. Hindi ito ang tipo ng relos na isusuot ng isang ordinaryong driver na naghihirap sa buhay. Ganda ng relos mo, ah? Bigay ng girlfriend mo? Pabiro niyang tanong. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Carlos bago ito mabilis na ngumiti. Ah, hindi. Pamana pa to ng lolo ko. Sira na nga sentimental value lang. Isang sagot na katanggap-tanggap. Ngunit sa kaloob-looban ni Mia, may isang boses na nagsasabing hindi ito ang buong katotohanan. May isa pang pagkakataon, habang naghihintay sila sa traffic, may tumawag ulit sa telepono ni Carlos. Akala siguro nito ay hindi niya naririnig, pero narinig ni Mia ang ilang salita. Check the logistics. Feasibility study. Coordinate with the team. Hindi iyon mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. Iyon ay mga salita ng isang taong nasa mundo ng korporasyon. Ang lahat ng ito ay maliliit na bagay lamang. Mga piraso ng isang puzzle na hindi niya mabuo. Ayaw niyang maniwala. Dahil si Carlos, sa kabila ng lahat, ang naging sandalan niya. Ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ayaw niyang masira iyon. Isang hapon, habang pauwi na sila, isang eksena ang bumungad sa kanilang eskinita. Isang itim na sedan na kumikinang sa ilalim ng araw ang nakaparada sa gilid, tila isang alien sa gitna ng kanilang simpleng komunidad. Nakababa ang bintana nito at mula sa loob ay isang babaeng nakadesigner na damit at salamin ang nakikipag-usap sa ilan sa kanyang mga kapitbahay, kasama na si Aling Marites, ang tsismosa nilang kapitbahay. Ang nangiti ng babae ay perpekto, ngunit para kay Mia, may halong pagkukunwari. Nandito lang po ako para alamin kung paano makakatulong, sabi ng babae sa isang matamis na boses. Ang aming foundation ay naghahanap ng mga komunidad na nangangailangan ng suporta. Bago pa man sila makalapit ng tuluyan, nakita ni Mia ang reaksyon ni Carlos. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela ay tila kayang bumaon sa metal. Sa isang iglap, mabilis nitong kinabig ang motor at lumiko sa kabilang kalsada, palayo sa eksena. Teka Carlos, saan tayo pupunta? Dito na tayo. Gulat na sabi ni Mia. Naku, sorry. Natatarantang sagot ni Carlos. Ang boses ay halatang hindi mapakali. May one way pala dito, nakalimutan ko. Iikot na lang tayo. Mas mabilis doon. Pero alam ni Mia na hindi totoo iyon. Alam niya ang bawat kanto ng lugar na iyon. Ang reaksyon niyang iyon, ang biglaang pag-iwas. Iyon na ang pinakamalaking piraso ng puzzle na hindi na niya kayang ipagsawalang bahala. Nang maihatid siya nito sa kabilang kanto, bumaba siya ng walang imik. May isang malaking pader na biglang humarang sa pagitan nila. Sige Mia, ingat ka, sabi ni Carlos. Tumango lang si Mia at naglakad palayo. Ang isip ay gulong-gulo. Sino ang babaeng iyon? Bakit ganoon na lang ang takot ni Carlos na makita sila? Pagdating niya sa tapat ng kanilang apartment, masayang sumalubong sa kanya si Aling Marites. Mia, iha, may good news. Mukhang may tutulong na sa atin. Masiglang sabi nito. Tingnan mo, iniwan sa akin ng mabait na ginang kanina. Isang socialite daw na tumutulong sa mahihirap. Iniabot ni Aling Marites sa kanya ang isang makapal at eleganteng business card. Kinakabahang kinuha ito ni Mia. Binasa niya ang nakasulat. Ang pangalan sa itaas ay pamilyar. Ito ang pangalan ng nobya ng nawawalang CEO
na napanood niya sa balita. Catherine Gonzalez Director, Charity Foundation. At sa ilalim ng pangalang iyon, 2 salita ang tila sumampal at nagpaguho sa buong mundo ni Mia. 2 salitang kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Alcaraz Corporation. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang card. Ang babae sa magarang kotse. Ang babaeng kinatatakutan ni Carlos ay galing sa kumpanyang gustong sumira sa kanilang buhay. Isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Si Carlos, hindi siya isang simpleng driver. Isa siyang espiya. 2 araw. 2 araw na walang Mia. Hindi na siya nag-book. Hindi na siya tumawag. Para kay Ricardo, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Bawat minuto na lumilipas, bawat ping ng app na hindi nagmumula sa kanya ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. May nangyari bang masama? Pinalayas na ba sila? O mas malala pa, alam na ba niya? Hindi na niya natiis. Ang pag-aalala ni Ricardo ay nanaig sa pag-iingat ni Carlos. Sa 3 araw, pagkatapos ng kanyang huling biyahe, hindi na siya umuwi. Itinabi niya ang kanyang motor sa isang pamilyar na kanto at naglakad patungo sa apartment ni Mia. Kakausapin ko lang siya, sabi niya sa sarili. Sisiguraduhin ko lang na okay siya. Ngunit habang papalapit siya, may narinig siyang mga boses mula sa pasilyo. Isang boses ay pamilyar. Ang mayabang na boses ng kanilang landlord. Ang isa pa ay isang boses na araw-araw niyang sinusubukang kalimutan. Isang boses na matamis ngunit puno ng kamandag. Boses ni Catherine. Agad siyang nagtago sa likod ng isang pader. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Anong ginagawa ni Catherine dito? As I was saying, Mr. Reyes, narinig niyang sabi ni Catherine, handa ang Alcaraz Corporation na bigyan kayo ng generous na compensation. Pero kailangan din namin ng kooperasyon niyo. Nabalitaan kasi namin na may isang espiya ang mga residente dito. Espiya? Tanong ng landlord. Oo, isang lalaking nagpapanggap na kakampi nila para kunin ang loob nila. Isang motorcycle driver, sa pagkakaalam ko. Palagi raw dito, laging may dalang helmet. Naramdaman ni Ricardo na nanuyo ang kanyang lalamunan. Isang patibong. Ito ay isang perpektong patibong. At siya, sa kanyang pag-aalala, ay naglakad diretso papunta rito. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo. Umalis. Magtago. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng apartment ni Mia at lumabas siya. Ang mukha niya ay blangko. Ang mga mata ay walang buhay. Nakita niya si Catherine. Nakita niya ang landlord at pagkatapos, nakita niya si Ricardo na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Sa sandaling iyon, alam ni Ricardo na alam na ni Mia. Ayan. Siya. Biglang sigaw ng landlord, itinuturo si Ricardo. Siya nga yon. Yan ang driver na sinasabi ko. Yan ang espiya ng Alcaraz. Lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Ang tanging nakikita na lang ni Ricardo ay si Mia. Ang mga mata nito, na dati puno ng pag-asa at unti-unting pagtitiwala, ngayon ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malalim at nakamamatay na pagkasuklam. Dahan-dahang lumapit si Mia sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Nanginginig ang kamay nito habang itinataas ang isang business card. Ang business card ni Catherine. Lahat ba? Simula ni Mia. Basag ang kanyang boses. Lahat ba kasinungalingan? Mia, magpapaliwanag ako. Desperadong sabi ni Ricardo. Pero anong sasabihin niya? Anong paliwanag ang tatanggapin nito? Paliwanag? Tumawa si Mia. Isang tawang walang kagalakan. Para saan? Para sabihin na ginamit mo ako? Na ginamit mo ang kahirapan namin
para sa kung anumang maruming laro ninyo. Pare-pareho lang kayo. Kayong mga mayayaman. Akala nyo lahat na bibili, lahat naloloko. Hindi totoo yan, Mia. Maniwala ka sa akin. Huwag! Sigaw niya. At sa pagkakataong ito, isang ilog ng luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Ang dumi-dumi pakinggan kapag galing sa bibig mo. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na keychain na hugis araw. Isang bagay na napanalunan ni Ricardo para sa kanya sa isang perya noong isang linggo. Ang maliit na bagay na sumisimbolo sa kanilang masasayang sandali. Buong lakas niya itong ibinato sa dibdib ni Ricardo. Umalis ka na. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kinamumuhian kita. Tumalikod si Mia at tumakbo pabalik sa loob ng kanyang apartment. Isinara ang pinto ng buong lakas. Ang kalabog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng pagbasak ng puso ni Ricardo. Naiwan siyang nakatayo roon tulala. Ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Catherine ay hindi na niya pinansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng pag-iwan, ng pagtataksil na hindi niya ginawa, ngunit siya ang sinisisi. Nawala na ang lahat. Ang tiwala. Ang pag-asa. Si Mia. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa gitna ng kanyang paglalakad, biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Hindi ang telepono ni Carlos, kundi ang telepono ni Ricardo. Walang gana niya itong sinagot. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang pribadong investigador na inupahan niya. Nakuha ko na po. Ang huling recording, ang pag-uusap kung saan inaamin ni Patrick ang lahat, pati na ang plano niyang i-blackmail si Miss Gonzales pagkatapos makuha ang pera niyo. Napahinto sa paglalakad si Ricardo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas madilim. Nawala sa kanya ang kanyang pag-ibig. Pero ngayon, hawak na niya ang sandata para sa kanyang paghihiganti. Ang Grand Ballroom ng Alcaraz Tower ay puno ng mga kumikinang na alahas, mamahaling pabango, at mga peking ngiti. Ito ang taunang charity ball ng Alcaraz Corporation, isang gabi kung saan ang mga mayayaman ay nagkukunwaring may pakialam sa mga mahihirap. Sa gitna ng lahat, si Catherine Gonzales ang bida. Nakasuot ng isang nagniningning na pulang gown, bawat galaw niya ay kalkulado, bawat ngiti ay para sa mga kamera. Sa tabi niya ay si Patrick, nagpapanggap bilang kanyang business associate. Kapwa sila lasing sa tagumpay. Para sa kanila, perpekto ang lahat. Si Ricardo ay wala na at ang yaman ng mga Alcaraz ay abot kamay na nila. Nasaan na kaya ang nawawala nating CEO? Pabirong tanong ng isang bisita kay Catherine. Ngumiti lang si Catherine ng buong tamis. Ricardo needs his rest. But don't worry, the company is in very good hands. Samantala, sa isang sulok malapit sa service door, abala si Mia sa pag-aayos ng mga baso sa isang tray. Nakasuot siya ng itim na uniforme ng catering service. Ito ang isa sa mga sideline niya para kumita ng dagdag na pera. Ang bawat sulok ng marangyang lugar na ito ay isang paalala ng mundo ni Carlos, hindi ni Ricardo. Isang paalala ng sakit at pagkakanulo. Pilit niyang iwinawaksi ang lahat. Itinuon ang sarili sa trabaho. Kailangan niya ito. Kailangan niyang mabuhay. Biglang dumilim ang mga ilaw sa ballroom. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Inanunsyo ng MC ang susunod na magsasalita. Ladies and gentlemen, let us all welcome the acting head of Alcaraz Corporation, Miss Catherine Gonzales. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man makahakbang si Catherine papunta sa entablado, isang boses ang pumuno sa buong silid.
Isang boses na kalmado, makapangyarihan, at pamilyar sa lahat. I think you're mistaken. There is no acting head. Lahat ng mga mata ay napunta sa entrance ng ballroom. At doon, nakatayo si Ricardo Alcaraz. Hindi na siya si Carlos na naka-jacket at helmet. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakasandal. At ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Bawat hakbang niya papasok ay may bigat. Bawat hakbang ay nagpapatigil sa bawat bulungan. Nabitawan ni Mia ang hawak niyang baso. Nagkalat ang bubog sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng huling piraso ng kanyang pagkalito. Ang lalaking minahal niya bilang si Carlos at ang lalaking kinamuhian niya bilang espiya ay siya ring lalaking nasa harap ngayon. Isang makapangyarihan at halos hindi makilalang estranghero. Ang ngiti sa mukha ni Catherine ay naglaho, napalitan ng purong pagkagulat at takot. Si Patrick ay namutla. Ricardo, nauutal na sabi ni Catherine. You're back. I never left. Malamig na sagot ni Ricardo, dumiretso sa entablado at kinuha ang mikropono. I was just observing. Tumingin siya sa mga mata ni Catherine, isang tingin na nangangako ng kapahamakan. For weeks, you've all been wondering where I was. Tonight, I'll show you. Sa isang senyas niya, ang malaking screen sa likod ng entablado, na dapat sana ay magpapakita ng mga charity work ng kumpanya, ay biglang umilaw at isang recording ang nagsimulang tumugtog. Perfect ang plano, babe. Umalingaw-ngaw ang boses ni Catherine sa buong ballroom. Pagkatapos ng proposal niya, unti-unti nating kukunin ang lahat. Ang lahat ng inagaw ng pamilya niya sa pamilya ko. Sunod-sunod. Isang audio clip pagkatapos ng isa pa. Ang bawat pag-uusap nila ni Patrick, ang bawat detalye ng kanilang maruming plano, ang bawat salitang puno ng kasakiman at paghihiganti, ay isiniwalat sa harap ng lahat ng taong gusto nilang bilugin. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mga boses mula sa recording at ang unti-unting pagbagsak ng mundo ni Catherine at Patrick. Ang huling recording ang pinakamatindi. Ang boses ni Patrick, malinaw at walang duda. Kapag nakuha na ni Catherine ang pera, dun ko siya babanatan. I have recordings of everything. Ako ang magiging mas mayaman sa huli. Nang matapos ang lahat, ang screen ay naging itim. Tumingin si Ricardo kay Catherine, na ngayon ay nanginginig na at naluluha. It was never about love, was it? It was always about revenge. And for you, Patrick, binalingan niya ang lalaki, it was always about greed. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang mga security guard ng hotel ay papalapit na sa kanila. Ang kahihiyan sa kanilang mga muka ay mas masahol pa sa kahit anong parusa. Habang kinukuha sila ng mga gwardiya, nagwala si Catherine. Kasalanan mo to, Ricardo. Sinira mo ang buhay ko. Hindi. Mahinahong sagot ni Ricardo. Ang boses ay dinig pa rin sa mikropono. Matagal mo nang sinira ang sarili mo. Habang hinihila palabas sina Catherine at Patrick, ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, nagulat at hindi makapaniwala. Tagumpay si Ricardo. Nakuha niya ang kanyang hustisya, nalinisan niya ang kanyang pangalan. Ngunit nang ilibot niya ang kanyang mga mata sa buong ballroom, isa lang ang hinahanap niya. At natagpuan niya ito. Sa isang sulok, nakatayo si Mia sa gitna ng mga nabasag na bubog. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Inaasahan ni Ricardo na makikita ang paghanga. Siguro pasasalamat o kahit pag-unawa. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas tumusok sa kanyang puso. Ang nakita niya sa mga mata ni Mia ay hindi galit, kundi takot. Isang takot na tila ngayon lang nito nakita ang tunay na halimaw. At kasabay ng takot na yon ay isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng isang taong nalaman na ang lahat, mula simula hanggang wakas,
ay isang malaking laro lamang ng mga makapangyarihang tao. At sa larong yon, siya ang naging taya. Hindi pumasok sa trabaho si Mia kinabukasan. Hindi niya kaya. Ang mga imahe mula sa gabing iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Si Ricardo sa entablado, makapangyarihan at malamig. Ang mukha ni Catherine na puno ng pagkagapi. At ang sarili niya, nakatayo sa gitna ng nabasag na bubog. Pakiramdam niya ay kasing wasak ng mga iyon. Nakatulala lang siya sa bintana ng kanilang apartment nang may marinig siyang katok sa pinto. Isang bahagi niya ang umasa na sana ay hindi siya. Ngunit alam niya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Ricardo. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Ang mga mata niya ay mga mata ni Carlos, puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ngunit para kay Mia, huli na ang lahat. Ang mukha ni Carlos at ang mukha ni Ricardo Alcaraz ay iisa na lang. Mia, panimula niya, pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya sumagot, ngunit tumabi siya para bigyan ito ng daan. Pumasok si Ricardo sa maliit nilang sala, ang parehong sala kung saan niya pinakalma si Lola Flora. Tumingin ito sa paligid. Tila ba ngayon lang niya nakita kung gaano kasimple, kung gaano kahirap ang buhay na pinasok niya. Bago ang lahat, sabi ni Ricardo, gusto kong malaman mo na tapos na ang problema niyo. Ang eviction notice, kinansela na. Ang mga utang niyo sa landlord bayad na. At si Lola Flora, nakausap ko na ang isa sa pinakamagaling na nursing home sa bansa. Handa silang alagaan siya. Lahat ng gastos, sagot ko. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Isang ngiting puno ng pag-asa. Inaasahan niyang makikita ang saya, ang ginhawa sa mukha ni Mia. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malamig at blangkong tingin. Dahan-dahang umiling si Mia. Hindi. Natigilan si Ricardo. Anong hindi? Hindi ko tatanggapin, sabi ni Mia. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang bakal. Lahat ng yan. Pero bakit? Naguguluhang doon tanong ni Ricardo. Ginawa ko to para sa'yo, para makabawi, para ayusin ang lahat. At doon, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mia. Ayusin? Ricardo, sa tingin mo ba ganoon lang kadali yon? Na lahat ng problema, lahat ng sakit, kayang tapalan ng pera? Tumayo siya at hinarap ito. Ang mga mata ay nagsisimula ng mag-init. Iyan! Yan ang problema sa inyong mga mayayaman. Akala nyo, lahat ng bagay ay may presyo. Akala mo ba haba? Dahil binayaran mo ang utang namin, mabubura na noon. Ang katotohanang niloko mo ako? Na pinaniwala mo akong isa kang simpleng tao, na naging kaibigan kita, na minahal kita? Ang huling salita ay halos pabulong na lang, puno ng sakit. Mia, hindi totoo yan. Totoo ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo. Talaga? Putol ni Mia. Totoo. Ang pagiging si Carlos ay isang kasinungalingan. Ang bawat araw na kasama kita, bahagi pala ng isang malaking plano mo para sa paghihiganti. Ginawa mo akong isang karakter sa kwento mo, Ricardo. Isang mahirap na babae na kailangan mong iligtas. Lumapit siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. Hindi mo ba naiintindihan? Ginawa mo sa akin ang eksaktong bagay na kinatatakutan ko buong buhay ko. Ang tatay ko, ginamit niya ang pera para kontrolin kami. At nang mawala ang pera, itinapon niya kami. At ikaw naman, ginamit mo ang pera para ayusin ako, para gawin akong isa sa mga charity project mo. Hindi ka isang charity project, Mia. Mahal kita. Desperadong sabi ni Ricardo. Umiling si Mia.
Isang pinal na pag-iling. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay pagmamahal na bumibili, pagmamahal na kumukontrol, at hindi ko kailangan niyan. Pumunta siya sa isang maliit na aparador at kinuha ang isang susi, ang susi ng apartment. Inilagay niya ito sa palad ni Ricardo. Ito, ang bahay na ito, binili mo na rin siguro. Sa'yo na. Hindi ko kailangan ng tirahan kung ang kapalit ay ang kaluluwa ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang mga matang minsan niyang minahal, ngayon ay sumasalamin sa isang mundong hindi kailanman magiging kanya. Iniligtas mo ako sa lahat, Ricardo. Sa utang, sa demolisyon, sa lahat. Maliban sa'yo. Tumalikod si Mia at naglakad patungo sa kanyang silid. Umalis ka na. Naiwang nakatayo si Ricardo sa gitna ng sala. Hawak ang susi. Ang susi sa bahay na binili niya para sa babaeng mahal niya. Ang susi na ngayon ay simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Naintindihan niya. Pagkatapos niyang talunin ang lahat ng kanyang kaaway, pagkatapos niyang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya, ngayon niya lang natalo sa pinakamahalagang laban. Nawala sa kanya si Mia. At sa pagkakataong ito, alam niyang walang halaga ng pera ang kayang bumili sa kanya pabalik. Ang penthouse ni Ricardo ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang kulungan. Isang kulungang gawa sa salamin at bakal, puno ng mga mamahaling bagay na sumisigaw ng kanyang tagumpay, ngunit bumubulong ng kanyang kabiguan. Sa loob ng maraming araw, doon lang siya. Nakaupo sa dilim, hawak ang susi na ibinalik ni Mia. Ang maliit na piraso ng metal na yon ay mas mabigat pa kaysa sa buong Alcaraz Corporation. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga huling salita ni Mia. Iniligtas mo ako sa lahat, maliban sa'yo. Doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ang fatal flaw niya, ang pagiging si Ricardo Alcaraz. Palagi niyang ginagamit ang pera at kapangyarihan bilang solusyon sa lahat ng bagay. Ito ang sandata niya, ang kalasag niya, ang pagkakakilanlan niya. Ito rin ang lason na pumatay sa pag-ibig na pinakamimithi niya. Hindi kailangan ni Mia ng isang tagapagligtas. Ang kailangan niya ay isang karamay. Hindi niya kailangan ng CEO. Ang kailangan niya ay si Carlos. Pero sino nga ba si Carlos? Si Carlos ay hindi lang isang pagpapanggap. Si Carlos ay ang bahagi niya na marunong makinig. Ang bahagi niya na kayang mag-alok ng isang supot ng lugaw. Sa halip na isang blankong tseke. Si Carlos ay ang bersyon niya na hindi kinokontrol ng yaman ng mga Alcaraz. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung hindi niya kayang ibalik si Carlos para kay Mia, marahil ay kaya niyang maging si Carlos para sa iba. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, lumabas siya ng kanyang penthouse. Ngunit hindi siya pumunta sa opisina. Pumunta siya sa opisina ng kanyang personal na abogado. Gusto kong magtayo ng isang foundation, sabi ni Ricardo. Ang boses ay determinado. Another charity foundation, sir? Tanong ng abogado. We already have one. Hindi. Maring sagot ni Ricardo. Iba ito. Ayoko ng foundation na nagbibigay lang ng dole out. Gusto ko ng isang foundation na nagbibigay ng kapangyarihan. Isang legal aid foundation na magbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga taong tulad. Sa mga taong nahaharap sa sapilitang pagpapaalis at demolisyon. Walang kamera, walang media, walang publisidad. Ang tanging layunin ay ang tumulong. Nagulat ang abogado sa biglaang pagbabago ng kanyang kliyente, ngunit sinunod nito ang utos. Sa sumunod na mga linggo, ibinuhos ni Ricardo ang kanyang sarili sa bagong proyektong ito. Ipinagbili niya ang isa sa kanyang mga sports car para pondohan ito. Ipinagbili niya ang kanyang bahay bakasyunan. Lahat ng luho na hindi niya kailangan, ginawa niyang kapital para sa isang bagay na may tunay na halaga. Hindi lang siya ang nagpopondo, siya mismo ang nagtatrabaho doon.
Sa isang maliit at nirerentahang opisina sa Quiapo, makikita si Ricardo Alcaraz, ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, na nakaupo sa isang lumang mesa, nakikinig sa mga kwento ng mga taong pinagkaitan ng hustisya. Nakasimpleng damit lang siya. Walang mamahaling relos, walang bakas ng pagiging milyonaryo. Siya ang sumasagot ng telepono. Siya ang nag-aayos ng mga folder. Siya ang nag-aalok ng kape sa kanilang mga kliyente. Natututo siyang makinig, hindi bilang isang negosyante na naghahanap ng solusyon, kundi bilang isang taong nakikiramay. Natututo siyang maging si Carlos, hindi bilang isang pagpapanggap, kundi bilang isang pagpapakatao. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, isang babaeng kliyente ang nag-abot sa kanya ng isang supot ng pandesal. "Salamat po sa tulong niyo, sir. Pasensya na po. Ito lang ang kaya kong ibigay." Kinuha ni Ricardo ang supot. Ang init nito sa kanyang palad ay nagpaalala sa kanya ng isang supot ng lugaw na minsan niyang isinabit sa isang pinto. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo mula sa puso. "Salamat po. Malaking bagay na po ito." Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Mia ay nagsisimula na ring bumangon. Nakahanap siya ng bagong trabaho sa isang maliit na coffee shop. Nakalipat sila ni Lola Flora sa isang mas maliit ngunit mas tahimik na apartment. Mahirap pa rin ang buhay, pero malaya siya. Malaya sa utang, malaya sa takot at malaya sa anino ni Ricardo Alcaraz. Isang araw, habang naglilinis siya ng mesa, napulot niya ang isang dyaryo na iniwan ng isang customer. Binuklat niya ito at isang maliit na artikulo sa isang sulok ang nakakuha ng kanyang atensyon. Bagong Pag-asa Foundation, tahimik na tumutulong sa mga api. Binasa niya ang artikulo. Tungkol ito sa isang bagong foundation na nagbibigay ng libreng tulong legal. Walang pangalan ng founder, walang mga larawan. Ang tanging nakasulat ay ang misyon nito. Bigyan ng boses ang mga walang boses, hindi sa pamamagitan ng awa, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan. Pagbibigay kapangyarihan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Mia. Ang pilosopiyang yon, parang narinig na niya dati. Parang mga salitang nabuo mula sa mga aral ng kanilang masasakit na nakaraan. Isang kuryosidad ang nabuhay sa kanyang puso. Sino ang nasa likod nito? Itinupi niya ang dyaryo at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi alam na ang daan tungo sa kasagutan ay ang parehong daan pabalik sa taong pilit niyang kinakalimutan. Dala ng kuryosidad, sinunod ni Mia ang address na nakasulat sa dyaryo. Dinala siya nito sa isang abalang kalye sa Quiapo, sa harap ng isang luma ngunit malinis na gusali. Sa itaas ng pinto ay isang simpleng karatula. Bagong Pag-asa Foundation. Humugot siya ng malalim na hininga bago pumasok. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Siguro gusto niya lang makita kung sino ang mga taong gumagawa ng bagay na dati ay pangarap lang niya, ang pagtulong sa kapwa sa tamang paraan. Ang opisina sa loob ay maliit at simple. Puno ng mga estante ng libro at mga folder. May ilang taong naghihintay, mga ordinaryong mamamayan na bakas sa muka ang pag-asa. Sa isang sulok, may isang babaeng abogado na kausap ang isang matandang mag-asawa. At sa gitna ng lahat, may isang lalaking nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa isang cabinet. Nakasuot lang ito ng puting t-shirt at maong. Ang tindig nito, ang paraan ng paggalaw. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Mia. Pamilyar, sobrang pamilyar. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, marahil ay naramdaman ang kanyang presensya. At ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Si Ricardo, ngunit hindi ang CEO na nakita niya sa ballroom at hindi rin ang nagpapanggap na si Carlos. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila pinaghalong dalawa. Ang kahinahunan ni Carlos at ang determinasyon ni Ricardo.
ngunit walang bahid ng kayabangan o pagkukunwari. Nang makita niya si Mia na nakatayo sa may pinto, ang unang pumasok sa isip ni Ricardo ay ang magtago, ang umalis, ang tumakbo, ang lumang takot na hindi siya sapat, na ang presensya niya ay magdudulot lang ulit ng sakit, ay bumalik. Ngunit hindi siya gumalaw. Tinapos niya ang pag-aayos ng folder at dahan-dahang lumapit dito. Walang pagmamadali, walang desperasyon, tanging pagtanggap. Huminto siya ilang talampakan mula kay Mia. Hinintay niya itong magsalita. Ikaw. Halos pabulong na, sabi ni Mia. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagtataka. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito? Tumango si Ricardo. Kasama ng ilang mabubuting abogado. Mahina niyang sagot. Isang mahabang katahimikan. Tinitigan siya ni Mia, sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Ang kanyang simpleng damit. Ang kanyang mga kamay na bahagyang marumi dahil sa alikabok mula sa mga folder. Ang katahimikan sa kanyang mga mata na hindi na nagtatago ng mga lihim. Bakit? Tanong ni Mia. Bakit mo ginagawa to? Ngumiti si Ricardo, isang ngingiting malungkot ngunit totoo. Dahil may isang taong nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Hindi niya sinabing, ikaw. Hindi na niya kailangan. Nalaman ko na ang tunay na halaga ay wala sa perang kaya mong ibigay, kundi sa pag-unawa at respeto na kaya mong ialay. Patuloy niya. Hindi ako humihingi ng tawad, Mia, dahil alam kong hindi sapat ang mga salita. Ipinapakita ko lang na natuto ako. Naramdaman ni Mia na ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na sinusubukang iligtas siya. Sa halip, iniligtas niya ang kanyang sarili. At sa proseso, ginawa niya ang isang bagay na mas makabuluhan pa. Nakita niya sa paligid. Nakita niya ang mga taong tinutulungan ng foundation. Ito ang pagbabagong gusto niyang makita sa mundo. Isang pagbabagong isinilang mula sa kanilang nasirang kwento. Kumusta na si Lola Flora? Tanong ni Ricardo. Binabasag ang katahimikan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Mabuti naman siya. Masaya siya sa bago naming apartment. Maliit lang, pero tahimik. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang trabaho ni Mia sa coffee shop. Ang mga kliyente ni Ricardo sa foundation. Walang sisihan. Walang pagbabalik sa nakaraan. Tanging ang kasalukuyan. Nang papalubog na ang araw, sinamahan ni Ricardo si Mia palabas ng opisina. Huminto sila sa tapat ng gusali, sa gitna ng dapit hapon ng Maynila. Ang dating tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng isang komportableng katahimikan. Mia, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asa. Alam kong wala na akong karapatan, pero tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Pwede kayang ilibre ni Carlos si Mia ng isang tasa ng kape? Natigilan si Mia, Carlos. Ang pangalang iyon, na dati simbolo ng kasinungalingan, ngayon ay simbolo ng isang bagong simula. Isang pagkakataon na magsimula muli, nang walang maskara, nang walang pera, nang walang kapangyarihan. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking nagkamali, nasaktan, natuto, at nagbago. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at malawak na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mia. Kape lang, ha? Tumango si Ricardo. Ang ngiti sa kanyang labi ay kasing liwanag ng pag-asang muling nabuhay sa kanyang puso. Sabay silang naglakad palayo sa abalang kalye, hindi bilang isang CEO at isang barista, kundi bilang dalawang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. 2 taong natutunan sa masakit na paraan na ang tunay na pag-ibig ay hindi binibili o kinokontrol. Ito ay itinatayo, dahan-dahan, sa pundasyon ng respeto, pagpapatawad,
at isang bagong simula.